Naku mga ka-art lover, totoo kaya ito makipag-draw ang kawal ng demokrasya? Isang broadcaster na ang pangalan ay Carbonel, makipag-draw ito sa mga Duterte. Kaya Baste at meron silang usapan bukas na ito ng umaga mangyayari ngayong November 10. Ito ang hamon ng kawal ng demokrasya kay Baste, kay Digong, kay Bongo at kahit na kay Bato. Kahit sino man sa kanila ay haharapin niya daw sa luneta ng duelo ng baril. Narito ang kawal ng demokrasya, ating pakinggan. Lalo ngayon, nalalapit na po ang November 10, alas 9 ng umaga. Ay nyo pong ipakalat yung petsa na yan sapagkat yan po ay magiging sagrado. Yan po ang pagduduelo namin ng mga Duterte. Alas 9 ng umaga sa harap ng rebulto ni Dr. Jose Rizal sa Luneta, akin pong hinahamon ang mga Duterte sa isang duelo. Alam po ninyo, noong unang panahon sa Inglaterra, pag nagkakahiyaan ng mga pamilya, para maibangon ng isang pamilya ang kanyang dangal, ang kanyang pangalan, hinahamon niya ng duelo, pantay na laban ang kanyang katunggali. Hindi po nanggaling sa akin yan, kaya wag po kayong mayayabangan. Yan po ay nanggaling kay Rodrigo Roa Duterte nang meron siyang pinapatay na isang broadcaster, ang pangalan Juan Porras Pala. Nanayabangan po sa akin si Digong Duterte. Abay, nagpunta sa telebisyon at minura ko at hinamon po ako ng duelo. Magduelo daw kami sa harap ng City Hall. Hihintayin niya ako alas 9 ng umaga dyan sa may rebulto ni Don Tomas Claudio, yung pong founder ng Davao City. Kaya di nagtungo po ako 9 o'clock in the morning. Wala po itong pinakamatapang na tao na ultimong Diyos minumura. Abay, atin pong binigyan ng paninindigan ng ating salita na sinabi kong sisipot ako. Ngayon, sa kanya po nanggaling yan ang paghahamon ng duelo. At sapagkat naging panalo na siya at kanya mga anak ay ganun na rin, marami ng Duterte gumagaya sa kanya. Wawakasan po natin yan. Ako, si Waldy Carbonel, ay nag-i-issue ng paghamon kay Mayor Baste Duterte. Pareho ng ginawa ng tatay niyang paghamon sa akin. Pero, meron po akong kondisyon. Dapat dumating ka, huwag kang papareho sa tatay mong duwag. Huwag kang papareho sa tatay mong bastos. Dapat dumating ka, Baste Duterte. Nasa iyong kamay ang pagbabangon ng walang kakwenta-kwentang apelyidong Duterte. Inuulit ko, hindi ako marunong magmura, hindi ako gagamit ng PUTA sapagkat ayokong mainsulto ang PUTA sapagkat babae pa rin yan. Malaking kainsultuhan niya pag sinabi kong ikaw ay anak ng PUTA. Ayoko mainsulto ang kababaihan. Sapat na nasasabihin ko sa iyong sa English, you, Mayor Baste Duterte, is a son of a cross-eyed pig. Duling na baboy. O tanda mo ha, kung meron naghamon sa iyo at tawagin na ikaw ay anak ng duling na baboy, you are a son of a cross-eyed pig. Magpakalalaki ka, maging marangal ka, tanggapin mo, sumipot ka, tanggapin mo yung hamon ng kawal ng demokrasya. At sapagkat pareho naman tayong galing dyan sa Mindanao, bueno, pag natatakot ka, Baste Duterte, sapagkat ito ay Maynila at hindi Davao City, isama mo na si Bato de la Rosa. Dalawa na kayo. Yan ang partida ko sa iyo. At ang akin lamang kondisyon, magdadala ko ng 2 pistolang parehong may lisensya at lalabanan ko kayong dalawa. Pero magpakalalaki kayo, pareho kayong duwag.
At ang makakaharap ninyo ay isang Ilocano, isang Muslim, balik Islam. Ipakita ninyo na ang Bisaya, ang Dabawenyo ay hindi duwag. Ipakita ninyo, sumipot kayo, November 10. Ito bukas na ito kasi ngayon November 9 ngayon. So bukas ng umaga, November 10 ng alas 9 sa Luneta sa harapan daw ni Jose Rizal. Alam niyo ba na si Jose Rizal ay isang pistolero din? At kapag meron siyang itong mga medyo alitan ay hinahamon ni Rizal ng duelo. Ganyan si Jose Rizal ka ano noon. Hindi lang yan scholar kundi magaling yan sa arnis si Jose Rizal, magaling din sa barilan, sa draw, sa quick draw. Sila ni Juan Luna, Antonio Luna, mga pistolero yan, magkakaibigan yan. Kaya diyan nila gaganapin ni Waldy Carbonell itong kawal ng demokrasya. Ang ano dito, parang totoo to Parang totohanan talaga tong kay Carbonell. Kasi nasa ano na siya, wanted list na siya ng mga Duterte. Yung mga kasama niya daw ay na ano na natsugi na. Kaya siya gusto niyang magipag-duelo para may chance siya, patas. Kasi naman ito'y isang ano magaling to sa shooting si Carbonell. Halos weekly yata nagpa-practice yan ng practical shooting. Kaya marunong bumaril ito, hindi ito basta-basta kahit matanda yan ay makakatama din yan kapag malapit lang. At hindi lang makakatama, medyo may kabilisan sa pagkalabit yan kasi laging nagpa-practice yan ng shooting. Kaya nga matapang siyang maghamon ng ganyan kasi alam niya na meron siyang advantage kasi shooter siya. Kaya dito makikita kung ano talaga katapang si Digong, di ba? Inung una pa lang schedule nila ng draw ay hindi sumipot si Digong doon sa harapan ng munisipyo ng Davao mismo. Sumipot si Carbonell doon pero wala si Digong. So diyan natin makikita kung sinong matapang. Matapang lang kapag merong di ba? Merong mga private army. Pero kapag nag-iisa ka lang, maduduwag ka. Pero ang taong matapang kahit nag-iisa, yan ang totoong matapang na tao. Okay, so bukas, napakalaking headline to bukas. Kapag hindi sumipot si Basti sa Luneta, ay masasabing naduduwag nga sila kay Carbonell. Kasi sabi ni Carbonell, isama mo pa si Bato de la Rosa, si Bongo, at yung ama. Lahat sila, di ba? Kaya, kung ito'y usapang talaga to, lalaki ay mapilitan ka talagang pumunta doon para isalba ang iyong honor, Kasi kapag duwag ka ay wala kang honor, di ba? Okay, patuloy tayo sa video. Sumipot kayo, please. Pag hindi kayo sumipot, talaga mga supot kayo. Walang pakinabang, pero na marunong manindigan at kayo, lahat ng mga Duterte, magbimistulang baboy, magbimistulang walang dangal, magbimistulang basura. Kayo ang sumpa ng lahing Pilipino hanggang walang tumatayo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon magkaroon ng dangal. November 10, 9 o'clock in the morning, be there. Any Duterte and your bodyguard. Sige, magsama ka na ng bodyguard mo para hindi mo sabihin na Manila ito. Baka marami kami. Isa lang ako. Ikaw, kahit na isama mo si Bato de la Rosa, please. O isama mo na rin pati yung isa pang sumpa ng Senado. Ang pangalan ay Bongo. Magsama-sama na kayo. Magkita-kita tayo. November 10, 9 o'clock in the morning, dyan po sa Luneta, harap ng rebulto ni Dr. Jose Rizal. Nandyan ako.
5 minutes before 9, nandyan na po ako. Hihintayin ko ang anino ni Rodrigo Roa Duterte o yung kanyang anak na si Basti Duterte. Isama na niya si Bato de la Rosa. Isama niya yung drug lord na si Paulo Duterte. At kung sino pang gusto nilang magpatunay na sila'y matapang, isama na ninyo pero sumipot kayo, mga Duterte. Bukas, abangan natin ito bukas sa Luneta kung talagang sinong sisipot dyan. Kung sisipot din ba itong si Waldy Carbonell, ang kawal ng demokrasya. Kapag sisipot itong taong ito, ibig sabihin matapang talaga ito na tao. At kung walang sisipot sa kampo ni Basti, ay anong itatawag natin dyan, di ba? Kung hindi sila sisipot, ibig sabihin hindi sila totoong matapang. Di ba? Kasi ito'y draw ito eh. At ito'y parang yung nakikita natin sa cowboy movies na malapit lang to, sa 4 na metro lang yata itong distansya nito. 5 hakbang yata, di ba? Magtalikuran yan, 5 hakbang. So nasa 10 hakbang lahat ang distansya. Ay nako, ganda tingnan to. Gandang panoorin at magandang makunan ng video. Siguradong viral, di ba? Kasi draw eh. At kung mangyayari ito ay talagang blockbuster ito. Pero sa palagay ko hindi darating si Basti tsaka mga 10 ng kanyang mga kasama. Kasi sa tingin nila lang to, piso lang to eh. Sila 1,000 versus 1 piso. Baka tamaan ka eh, di ba? Kaya siguradong hindi sisipot ang mga Duterte sa hamon na ito. Kasi noon hinamon siya, sumipot siya sa Davao pero hindi lumabas si Digong sa munisipyo. Kaya matapang talaga to na tao to. Okay, tapusin na natin ang video. Sumipot kayo, magkaroon kayo ng konti man lamang dangal. Huwag yan parati na lang kayong nanduduro, bobombahin ninyo ang Ilocos. Ipapaalaala ninyo, binomba ninyo Marawi City. Mga duwag, mga bakla, mga supot. Ipakita ninyo hindi kayo supot. Ako po yung Mr. Tupac at kung yan po ang aking magiging brand dahil sa aking paninindigan, so be it. Lagot ka. Pag hindi ka sumipot, Digong Duterte, Basti Duterte, lagot ka sa kasaysayan na duwag kayo kay Mr. Tupac. Pero kahit na Tupac po yan, medyo pogi naman. Ika nga eh, yan pong duelo, tulad po ng aking pagpapaliwanag, ay isang regalo ng Allah sa akin na meron akong pagkakataon na pagtanggol ko ang aking sarili. Try rin ako ng mga yan. Dadaanin nila sa dami, dadaanin nila sa mga warrant of arrest, search warrant, kung ano-ano, dadaanin sa ambush. Hindi po ako magpapa-ambush. Ako makikipag-ambusan ng harapan bukas alas 9. Hintayin ninyo ako. Yan ay aking pong paninindigan at yan po ay regalo sa akin ng tadhana na meron akong pagkakataon na pagtanggol ang aking sarili. Hindi po ako mahilig magpa-ambush. Okay, so itong abangan natin sa Luneta bukas. Mga kababayan, yung mga nakatira diyan sa Manila, pasyal tayo sa Luneta bukas pala eh, Sunday, di ba? Walang trabaho. Kaya alas 9 pa lang nandun na tayo. Panoorin natin tong duelo. Maganda ito. Kung totoong mangyayari yan. Anyway, meron palang sinabi si Basti na bombahin nila ang Ilocos Norte. Napakaano naman na mga salita yan. Katulad din kay Sara. Sabi ni Sara, di ba, na pugutan niya ng ulo si BBM. And then yung libingan ni Apo Lakay, hukain, itapon doon ang buto sa WPS. Ngayon si Basti naman nagsabi na bombahin niya ang Ilocos Norte para mamatay daw lahat ng adik. Ang adik doon sabihin natin 3% 3 sa 100,
So, 97 ang madadamay, 3 lang ang adik. Kaya hindi pwedeng bombahin. Kaya kung magsalita tayo, hindi yung padalos-dalos na kung ano-ano bigla na lang sabihin natin na hukayin, itapon, pugutan ulo, bombahin lahat. Palaging patay-patay, patayan-patayan palagi. Yan na kultura ang dapat mawala na yan sa... Hindi yan dapat patagalin sa Pilipinas yung mga ganyan na mga klaseng kultura, di ba? Yung mga patayan na yan. Tayo nagtrabaho tayo para mabuhay, pero sila patayan palagi. Kaya comment nyo na lang sa ating comment section down below mga kababayan, mga ka-art lover, ang tungkol dito sa draw na ito bukas ng umaga. At abangan na lamang natin bukas mga ka-art lover, mga kababayan, ang duelong ito na naka-schedule 9 AM sa Luneta, dyan sa Manila, between Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell and the Dutertes. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam. Maraming salamat.